So, good morning everyone. This is Billy Kid, and let me share you a story about my experience on this platform na kung saan they let you borrow a big amount for one ID lang daw. I was browsing my Facebook account when suddenly this ad pop up. So, since ako naengganyo, syempre, kasi that is money. Sabi nila for for isang ID lang and yung process daw mabilis, mga ganyan. So I did. I submitted all of my documents or yung requirements na kinakailangan nila na interview pang ako through Messenger chat. I will not drop the names, pero kung alam nyo to, maaaring you have the same experience as mine. So, yun na nga. Here, let's continue. So, syempre, nag-fill up na ako. So, nagantay na ako. After that, binigyan nila ako ng link. At Telegram link. Sabi nila doon, mag-join ako ng group chat doon or i-contact ko yung agent ng tao na yon para maibigay sa akin yung OTP, which is the one-time PIN nga na gagamitin ko daw in order for me to access that penny, that big amount of cash, ano. So, may mga kasama kami doon actually. I don't know kung kasama nga ko nga ba talaga or mga kasamahan niya. I really, my mistake there is I did not do my research. Alam ko, I know in myself that I was wrong. Pero yun nga. And from that moment on, continuous yung pagkikipag-communicate namin sa financer. Now, ang sabi niya, nung first time na tanong niya sa amin, meron daw ba nakapag-loan na sa kanila during the first time. So, may nagsabi nung isa, meron na daw. So, yun yung inuna. Etong taong to, nag-send pa nga ng screenshot ng kaniyang bank na nakuha na daw niya yung cash. Sige, ako nag-comment, nice. Pagkatapos noon, sabi nung agent, kailangan daw, kaming first timers, kailangan daw namin na magbigay or mag-deposit sa kanya sa isang account worth 7,000 pesos. And that 7,000 pesos, according to him, don't worry daw kasi may babalik din naman daw yun sa amin. For example, nag-loan kami ng 70K. Ang may babalik sa amin is 77,000. So I don't want to risk kasi I really don't have that kind of money. I don't have that big money for the moment. So, lending apps or lending platforms is not new to me. I know. Ngayon, what I did, kasi nung first time na pakipag-usap namin, finorward niya sa amin, yes, totoo, yun yung finorward niya sa akin is an SEC registered or nakita ko nga doon kasi sarili ko, chinek ko mismo yon. Ang nangyari, nag-send pa nga siya ng kanyang sarili, ng kanyang mukha, nag-send pa nga siya ng mga documents na nagpapatunay na sila daw ay legit and they are located in Nueva Ecija. Now, so when that process thing, sabi niya, kapag hindi ako makakapagbigay ng 7,000 within the span of 48 hours, yung hiniram ko yun, mag-e-expire, ako mapapabilang sa kanilang blacklist and ito malala. I have to pay that 70,000 in the span of 36 months or 3 years. Imagine 2,000 plus monthly with an interest of 700 pesos monthly. That's a lot of money. Especially me, I'm working. Yes, it is my bago pa lang ako magtrabaho and imagine yung pinapa-require nila. So sabi ko, nakikipag-chat na ako, sabi ko, "Sir, I don't have that kind enough money. Can I just cancel it?" Sabi ko. Ito, ang malala, nahihirapan ako sa pag-unawa ng kanyang English. Mali-mali yung grammar. So sabi ko, Tagalog na ako ha. Sir, baka naman, pwede ko na lang siyang i-cancel. Kasi sabi niyo po, kung hindi ko po makukuha yun,
babayaran ko po monthly. So, ayoko naman pong magbayad ng hindi ko naman nagamit. So, sabi niya, English lang. Okay, sige, nag-English ako. Sabi ko, so can I just cancel it? Kasi I am really having a hard time this making a decision about this thing. I don't know if I can trust you or not. Sabi ko sa kanya. So, you can cancel. Yeah, past tense. You can cancel it, sir, but come to our office. Oh my God. Nung sinabi niyang come to our office, sino ka? Ano ka dyan? Sabi ko, nag-apply ako online, so I can also cancel that online. Kasi nung nag-apply ako, meron siyang contract na pinakita ko. No, 'di ba? Ang ganda ng contract, binasa ko pa nga eh. May pagkakanda ng pagkaka-construct ng kontrata. Akala mo totoo. Ngayon, alam ko na natutunugan ko na nung time na sinabi niya na kailangan ko mag-deposit ng 7,000, alam ko na, natutunugan ko ng ay may mali. Kasi mostly platforms like this or applications like this, dinededuct na yung interest, dinededuct na yung mga pera sa makukuha mo. May karamihan or lahat talaga ganyan, and for them hindi. So nag-search ako before I continue my communication with him sa group chat namin. Ang sabi ko, sige sir, just give me a minute to think. But what I did, nag-browse ako sa YouTube kung hinanap ko kung may mga reviews ba itong platform na to. But sadly, wala. Pero may nahanap akong news from the GMA network na nagsasabi na same contract ay same process pero wala naman siya natanggap na pera. Meron ding isang review doon ng isang YouTuber na sinasabi niya na ganon, same situation as in eksaktong-eksakto, and yung mga pinapakitang mga photos is eksaktong-eksaktong mga design ng photo sa page na yon. So ayan, that includes na yung nasa isip ko hindi nga sila totoo. And sabi ko, and nakipag-ugnayan na ako sa SEC kagabi. What is the date for today? Basta kagabi. Sorry. Basta kagabi. Ngayon, nakipag-ugnayan na ako sa kanila. Oh my God, yung pusa. Sorry. Sa SEC, sabi ko, then kinanta ko na through Gmail. Sabi ko, ano nga po ang pwede kong gagawin? Sabi naman ng SEC, please be aware. Kasi mostly ang mga ganito, usually dinededuct na talaga yung sa mare-receive mo, which is I believe kasi hindi naman na sa akin bago ang mga ganitong siste. And kasi natatry ko na din naman, and meron pa nga akong pending. What I did, ngayon, sabi ko, since napanood ko yung news, pinanood ko from the first second up to the last second, pinanood ko, and may na-catch up ako dong isang bagay or isang thought na sinabi according to SEC na hindi talaga pwede. Ipinagbabawal, they strictly prohibits platforms like this one na manghingi ng pera bago nila i-disburse yung nakuha mo. Red flag. So I did. So nag-chat na ako, dalawang group chat, dalawa yung pinag-chatan ko. Yung Telegram mismo ng financer or yung lender, tsaka yung sa group chat kung saan 6 kami, that includes me and yung isa. Ngayon, now, sabi ko, sir, according to SEC, platforms like this you are strictly prohibited to ask money from the loaners before you disburse your account. Sabi ko. So how am I going to trust you, sir, if this rule from the SEC you did not obey? So nagantay ako kasi gabi ko na yung sinend. So syempre inactive na yung tao. Ngayon nag-chat na yung umaga. So sinasabi mo ba, sir? So sinabi niya talaga, minention niya, tinawanan niya. Ayan, may mga private conversations pa nga kami sa kanya. Ngayon sabi niya, I communicated with the NBI, together with the PNP of Nueva Ecija to get you investigated, and at the same time to get your company investigated whether you work there or not. Ayan, sabi niya. Kasi yung English kasi talaga talaga wrong grammar, mali-mali. So, nahihirapan kong intindihin. Ngayon, ang sabi ko,
Tinagalog ko na ha, tinagalog ko na. Kung gusto mo po, sir, para sigurado tayo, delete my information and kalimutan ko ang nangyari. Then sabi ko sa isang chat, don't get me started with English only because you cannot construct a simple sentence. Yun yung sabi ko. Tinamaan ko na yun personally. Ang sabi niya, okay sir, sabi niya, sir, I am begging you delete it or the NBI or I will going to report you to the NBI. Sabi ko, no. And then, ayan na yung may great threats na siya. May sabi niya, sir, if you don't want to cancel your contract here face-to-face, we were going to post you on social media. Threat. Sabi niya, hahanapin namin ang mama mo. Hindi nila sinabi, hindi ko na yun from that moment, from na sinabi niya na hahanapin namin ang mama mo, alam ko na may mangyayari. Or alam ko na binibigyan niya ako ng banta. What I did, ang sabi ko, don't try me, sir. Kasi, may pinsan pa ako na police officer deployed dyan sa Nueva Ecija. I will get you investigated together with the PNP and I also have a cousin who is corporal being deployed there. So magkasama sila. So whether you like it or not, you will delete my information. Sabi niya, no. So sige. So ang ginawa niya, yung conversation namin ng one-on-one, ini-screenshot niya. Sabi ko, I will sue you sir once my informations will leak. And once makita ko yung mga images ko o yung mga picture ko sa online na nagkalat. Kasi binigyan niya ako ng bantay na pati sa mga bots, online platforms, ipapost niyo yung mga pictures ko. So sabi ko, sige sir, baka nakakalimutan mo na meron akong Anti-Privacy Act. Cybercrime. Sabi ko, sige, I will sue you sir pag nangyari yan. In-screenshot niya, sinend niya sa group chat namin. Sabi niya, he wants to sue me guys. Ho, ho, ho. Siya pa yung nagpa-victim. Now, alam mo yung ginawa ko? Go on. Yes, sir, I am going to sue you. Data Privacy Act, everyone. Sabi ko kasi yung Data Privacy Act, hindi basta-basta yung fine yung mamumulta pag namulta siya just in case, di ba? So, sabi ko, bakit ko kasi babayaran nang hindi ko naman nakuha or hindi ko naman nagamit na money? Nandun yung information ko, yes, nakalock, pero pinapadelete ko. Ang sabi ko, sige sir, pupunta ako dyan or I will set an information or I will set a place kung saan mag-meet tayo face-to-face, bring the contract there with you together with your boss. Siyempre ako magdadala ko ng backup, hindi yun pwede. Give me 2 months. Sige sir, bibigyan kita ng 2 months, sabi niya naman niya. But, excuse me, I really don't have the plan already. Kasi nga, I was solving that thing. I am going to push that one. I-report ko sila just in case. Kasi nga, ayokong mabahiran yung pangalan ko eh. I know it is my mistake. Kasalanan ko din naman on my end. Hindi ako gumawa ng research, ng sarili kong research patungkol dyan. Kasi their Facebook page is good to be true. So, ang sabi ko, pero nung mga pictures kasi na nakita ko sa isang review and sa isang news, magkapareho yung layout pero magkaibang pangalan. Ayan. So, I already have a clue na talagang nang-scam. And nung una pa lang, so nung unang conversation, sir, so sa tingin mo, sir, scammer ako. Itong mga kasama mo po dito, nakakuha naman po. Sabi niya, ay sir, hindi ako nagsabi na scammer ka. Ikaw po ang nagsabi niyan. I never said anything like that. So, okay sir, sabi. And yun nga, hanggang sa pinapadelete ko yung information, sir. Sige, kung ayaw mong mabigyan ng sanction, give me 2 to 3 months. Sabi ko, 2 to 3 months para pumunta dyan sa Nueva Ecija, mag-set ako ng place or sa police station, pipirmahan ko yan para ma-cancel at ma-delete yung information ko sa system ninyo. Sige po, I will give you 2 months. Imagine, they are located in Nueva Ecija. So, anong gagawin ko doon? Siyempre, fine. Let's give them the benefit of the doubt. Maaaring legit sila, maaaring hindi. Kasi hindi na ko pa naman naranasan yon. So, yun na nga. So, I really don't have enough that money kasi I really have to think
twice na. And from that happened to me, from the very fact na nangyari yan sa akin, may kalalagyan kasi talaga sila. Hindi kasi pwedeng sa lahat tayo, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan na nating i-tolerate yung mga ganong klase. Kaya nga 'di ba, may mga tayong mga Pilipino dahil sa hirap ng buhay, may trabaho man tayo or wala. Hindi natin makaipagkakailan na meron tayong pending loans to other people and at the same time to other platforms like this nga and to some other OLA applications. And well, maybe baka mahaharas din kayo like me. So I made this vlog or video na to provide you an awareness na din na sana kapag nakaka-encounter tayo ng ganito, let's do our research, an intensive research kung totoo or kung legit nga ba itong pinagbibigyan natin ng ating mga informations. Tandaan, our information sa atin yan. And once nalabag tayo, meron naman tayong tinatawag na Data Privacy Act. But we know naman na there are still, meron tayong due process na tinatawag. So, please. And yun lamang naman po yung experience ko about this thing. And sana hindi na mangyari sa akin. And sana hindi na rin mangyari sa ibang mga tao. Kasi mostly as I am browsing, naghanap ako ng mga reviews, nanonood ako sa YouTube. Ang sabi nila, manong nai-scam, mostly mga OFW. And kawawa yung mga OFW. Imagine, 70,000, 80,000 and above is actually a big money. And yung worth na yan, pwede na yung pambayad ng tuition ng mga anak natin. Panggasto sa ating araw-araw. We can already put up a business with that amount. So, please be careful, everyone. So, that's it and thank you. Please be aware. Thank you.